Maliban sa ulam, nag-iisip ka din ba ng mamimerienda ng iyong pamilya lalo na pag weekend na kayo'y magkakasama at kumpleto? Hindi ka nag-iisa dahil alam nyo naman tayong mga Pilipino, naghahanap tayo ng mapagbabandingan natin at yung ititreat natin ng pamilya natin lalo na't kumpleto, diba? Subukan mo kaya itong patatas 2 piraso at i-cut into cubes. Pinakuluan ko lang ito hanggang sa lumambot. Ang kagandahan sa patatas kahit magtagal sa ref mo, hindi siya agad-agad nabubulok. Kaya paborito ko talaga na nag-i-stack nito kasi madalas ko talagang gamitin ito sa mga ulam. At ngayon naman sa merienda. Nung lumambot na yung patatas, dinrain ko ito mula sa pagkakakulo. Tapos ginamitan ko ito ng 2 tinidor dahil wala naman akong potato masher. Ewan ko ba yung potato masher na yan, ang tagal ko nang naka-add to cart pero hindi ko talaga siya na-order. Ganon din ba kayo? Naka-add to cart lang yung mga gusto nyong bilhin? At heto na nga, nung mamash ko na ang potato, ay naglagay ako dito ng asin at paminta. Kulay puti yung pamintang ginamit ko dito. Maaari naman kayong gumamit ng black, wala namang problema. Pagkahalo ko nito, ay naglagay naman ako dito ng cornstarch. 1 cup of cornstarch ang ginamit ko at inunti-unti ko ang paglalagay hanggang sa makakreate ako ng dough. Pero nasa sa inyo naman kung gaano kadaming cornstarch ang gagamitin ninyo kasi depende naman yan sa consistency ng inyong dough. Ang importante yung hindi na dumidikit sa inyong mga kamay. Mas mainam kung gagamit ng kamay para mas mamash ito ng todo. Siguraduhin lang na malinis, nakapaghugas o kaya may gloves. Gumamit ako dito ng 1/3 cup na panukat para naman magpantay-pantay ang laki nila. Nasa sa inyo kung ano ang gagamitin ninyong panukat at gaano kalaki ang gusto ninyo. Mag-create lang ng pahabang hugis at i-flatten ito. Tapos lagyan ito ng cheddar cheese. Ako favorite ko talaga ang cheese. Nasa sa inyo na rin kung gaano kakapal o gaano kataba ang cheddar cheese na ilalagay ninyo. Tapos, irorolyo ito sa sesame seeds. Yung sesame seeds dito, ito yung hindi pa luto. Mas makakamura kayo kung bibili kayo sa mga baking supply store. Kasi sa grocery store, wala naman sila nung kilo-kilo. Meron sa kanila yung konti lang, tapos kung bibili ka ng maramihan, mapapamahal na talaga. Kung matagal ka ng follower dito, natatandaan mo ba tong color blue natin na square plates? Ito yung pinamimigay natin dito dati, di ba? Tapos, ipinirito ko ito sa sapat lang na mantika over medium flame setting. Sa tingin nyo, parang maganda rin tong negosyo, no? Malamang may iba dito na makaka-relate dito. Sino po ba dito yung mga batang 80s, 90s? Baka makarelate ka dito. May natatandaan po ba kayong tinapay na kasinlaki nito na kung tawagin ay baston? Yung mahahaba at matataba na halos sinlaki nga nito. Tapos may kasama pang ang coco jam o sundot kalikot o sundot kulangot kung tawagin. Masarap din sa kape. Naaalala ko pa noon pag may bisita sa amin, masarap yung merienda nila. Binibilhan sila ng biskwit, yung masarap. Tapos may kasama pang soft drinks. Kami naman, hinihintay namin na makaalis yung mga bisita dahil pag may natirang soft drinks, nag-aagawan kami. Ay, heto na pala ang potato sticks natin ngayon kung ano-ano ng mga merienda ang nagagawa ng mga ina ng tahanan. Lalo na nung pandemic, ang dami talaga nating na-discovering mga talento natin. O, diba? Ang cheesy? Mas tabaan nyo yung cheese nito para mas madaming tingnan. At syempre, madami din pong options sa ipapalaman ninyo dito. Pwede din kayong gumamit dito ng chocolate, peanut butter, dinurog na mani, hotdog, ham, minatamis na munggo, langka, at iba pang naiisip ninyo. Tapos, masarap din itong i-partner sa kape, sa hot choco, o kay sa black coffee. Ikaw ba ka-MU, ano ang naiisip mong ipampapalaman dito sa ating potato sticks? Comment mo naman yan!